Hello sa inyo mga kasari, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Today is Friday, July 19, 2024. And for today's video, ang isi-share ko po sa inyo is about GCash. So marami po kasing nakakapagtanong na mga kasari natin kung magkano daw po yung puhunan ko sa GCash, kung magkano ako nag-start sa GCash, at kung magkano daw po yung mga charges ko sa mga cash in, cash out, sa load, sa mga pay bills, ganyan, kuryente, tubig, 'di ba? So yan guys ang ating tatalakayin. Pero hindi kayo maniniwala mga kasari kung sa magkano lang ako nag-start sa GCash. And up to now ay gano'n na yung puhunan natin kay GCash. So, hindi ko na mga kasari, para medyo safe tayo, hindi ko na i-share sa inyo kung magkano na sa ngayon yung puhunan. Ang i-share ko na lang po sa inyo is kung sa magkanong halaga po ako nagsimula sa GCash. So, nung nag-start po ako mga kasari sa GCash, hindi pa po siya, hindi pa po siya katagalan. As in, siguro mga 2 years pa lang akong nag-GCash. Talagang nung naisip kong magdagdag guys ng GCash, mag-GCash na rin ako dito sa tindahan. Ang dami kasing nagtatanong kung may GCash dito guys sa tindahan. Kaya medyo na-curious ako. Hindi ko pa alam mga kasari nung panahon na yon kung ano nga bang pagkakaiba ng cash in, cash out. Ganyan talaga ako ka-inosente mga kasari noon. So, pasensya na kayo guys sa maririnig nyo na ingay. Nagkukumpuni kasi si partner guys sa loob ng bahay sa kabilang kwarto. Meron siyang inaayos doon. Tambakan kasi namin yun guys na mga damit-damit, ganyan. So doon din kami nagsasampay ng mga nilabhan namin, yung mga pinapatuyo. Eh nung nakaraan, medyo nilinis namin. Tapos ngayon meron siyang kinukumpuni. So balik na tayo sa topic natin guys. So ayun nga, kaya nagdagdag ako ng GCash na dito sa tindahan. Tumatanggap na rin po ako ng kapag may magbabayad ng kuryente at tubig, yung sa RFID, ganyan. Meron din guys nagbabayad nun dito, pero isang tao lang. Truck kasi guys yung kanyang sasakyan. So binabiyahe-biyahe sa mga malalayo, ganyan. So mag-start tayo mga kasari sa puhunan. Yan, nag-start lang po ako sa puhunan na 500 pesos. 'Di ba? Hindi po kayo makakapaniwala or hindi talaga kayo maniniwala na nag-start lang po ako sa 500 pesos. So, natatandaan ko parang inutos ko pa siya sa kapatid ko na i-cash in mo naman ako kasi magdadagdag na ako ng GCash dito. Alam ko nag-cash in siya sa Alphamart noon. Doon kasi sa Dali, nito lang nagkaroon ng nung pinipindot-pindot, ganyan. Sa Alphamart siya nagpa-cash in noon. So, kapag 500, wala pang charge yun eh. So, ayun. Di, nag-start muna ako mga kasari sa paglo-load. Di, ayan. Naglo-load hanggang sa marolling natin, tumutubo. Diba? May tubo naman sa load. So, hanggang sa nadadagdagan yung pinapa-cash in natin, kada utos natin sa kapatid ko. Hanggang sa lumaki na siya ng lumaki. At isa din nakatulong mga kasari sa biglaang paglaki ng GCash natin, yung puhunan natin, is yung sa pambayad natin ng sigarilyo. 'Di ba mga kasari, yung sigarilyo natin sa JTI, utang lang, utang. Inuutang natin yan at kada 2 weeks. So kapag nagkakapera, 'di ba, iniipon natin yung pambayad sa sigarilyo kay JTI. Nagagamit ko siya, yung pera na pambayad, kasi after 2 weeks pa naman yung balik ni JTI. So kapag merong nagpapa-cash out ng malaki, alam niyo yun, 5,000, 7,000, 10,000, doon po ako nakakakuha sa, kaya nakatulong din guys, 'di ba? Yung tubo natin sa 5,100, the additional na pangpa-cash in na ulit natin yun. Yung tubo sa 10,000, 200. So, 200, dagdag puhunan yun, 'di ba mga kasari? So, naro-rolling po natin ng naro-rolling sa tulong ng benta sa sigarilyo. Pero yung pinakapuhunan ko po talaga, nag-start lang po talaga ako sa 500 pesos. So, talagang diskarte lang po talaga mga kasari para medyo lumaki-laki yung, 'di ba, kita natin at lumaki-laki yung puhunan natin, lalo na kung wala talaga tayong pampuhunan ng medyo malaki-laki, 'di ba mga kasari? So may tao lang. So ayun. So mga kasari, sa ngayon
yung puhunan natin kay GCash. Hindi siya as in sobrang laki. Hindi naman siya umaabot ng 100k ganyan. Hindi pa naman. Kasi sa sobrang dami na ng nabili natin, na ibawas sa puhunan ng ating GCash, nakapagpundar din tayo nito lang. Kakatapos ko lang nung July 9, kakakuha ko lang sa home credit ng washing machine nung May 3, natapos ko siya ng July 9. So, umabot lang po siya ng 3 months. So, kung tutuusin nyo, 2 months. Kasi yung first hulog niya, ginawa kong last week ng May Kasi, kaya naging 3 hulog siya. So, dapat aabutin pa siya next year. So, dapat yung sa home credit natin, yung washing machine na kinuha ko, dapat aabutin pa siya ng next year. Pero, tinapos ko agad sa tulong ng tubo po natin sa GCash. So, talagang pundar po talaga yung washing machine na yan, yung Kondura ng GCash. Kaya super thankful talaga ako. Bilang dalawa, may ako na yung dalawa. So, ayan po. Meron lang bumili ng sigarilyo at kulang pa ng 2 pesos. So, relate kayo dyan, diba mga kasali? Huwag niyong kakalimutan yung 2 pesos na yon kasi yan yung tubo natin. Talagang kapag bumili ulit, wait lang guys. So, pinalagpas ko lang mga kasari yung maingay na tricycle. So, ayun nga po. Ayan, nawala na tuloy ako. Yung sa puhunan po natin sa GCash, hindi naman po siya umaabot pa ng 100k. So, nasa below naman siya. Below. At mga kasari, doon naman po tayo pumunta sa ating kung magkano yung mga charges natin. Mag-umpisa tayo sa cash in, cash out. Sa cash in, cash out, kada 1k is 20 pesos po yung charge natin. Pero kapag may nag-cash in po sa akin ng or cash out ng 600, ang singil ko po doon ay 15 pesos. Kasi, 'di ba? Sa 500, nadagdag lang naman ng 100. So, ang charge natin sa 100 ay 5 pesos. Kaya naging 15 pesos lang yung kinukuha ko. Kasi kung susundin guys, yung dito sa may tinginan ko ng charge, dapat yung 600 pesos is 20. Pero hindi ko po siya sinusunod. Pero kapag nasa 700 na po yung kina-cash in at cash out, yun na po yung 20 pesos na charge. So, ang pinaka-charge ko po dito, piso hanggang 100 is 5 pesos lang. 101 to 500 pesos is 10 pesos. 501 to 1K is 20 pesos. At yun nga po yung in-explain ko sa inyo, hindi ko po yan sinusunod. Lalo na kapag 600 yung kina-cash in, cash out. Kasi, naisip ko mga kasari, parang medyo lugi naman ang customer nun. Kaya, binabaan ko yun sa 600. Ginawa ko lang 15. Tapos, hanggang 10K, 200 pesos. Ang 5K, 100 pesos. So, kada add ng 1K is 20 pesos. Ganun guys, yung charge natin. Sa load naman po, plus 3, plus 5, plus 10 tayo dyan. So, yung charge natin na plus 3 hanggang 60 pesos, 61 to 150, 5 pesos. Alam ko mga kasari sa iba, kapag above 100, plus 10 na sila agad-agad. Pero ko hanggang 150 ko, 5 pesos lang. Tapos, 151 above, kasi meron din guys dito nagpapaload ng mga regular, regular 200, regular 300, ganyan, plus 10 na po ako doon. So, yun po yung charge ko. Sa mga kuryente naman po, ayan, sa kuryente, plus 25. Kapag medyo malaki-laki na, mga 3,000 plus, ganyan, plus 30. Kapag below, ano naman, below 1,000, 20. Tapos, sa tubig naman po, dahil sa bayaran ng tubig, may additional 10 pesos na kaltas. So, automatic, mababawas na yun kay customer. At hindi po yun sa akin mapupunta. So, kapag yung mga nagbabayad kasi dito, mga 200 plus, 400 plus, plus 10 lang po ako doon. So, magiging 20 po yung kinakaltas ko kasi yung 10 pesos, nakakaltas po yan sa akin Gawa po yan doon sa bayaran ng tubig. Kaya, parang pinaka-charge ko is 10 pesos lang. Pero kapag above 1K, 20 na yung sisingilin ko. Pero wala naman pong nagbabayad dito kasi mura lang po yung singil dito ng tubig sa amin. So, yun po mga kasari yung mga charges ko dito sa yun sa RFID naman, kung ano yung charge ko sa cash in, cash out, ganun din sa RFID. So, wait lang guys, may bibili.
So, ayan po mga kasari, ako ay nagbabalik. Nagbenta lang ako. So, ang masasabi ko po, napakalaking tulong po talaga na meron po tayong GCash sa ating sari-sari store. Kahit po nga tayo walang tindahan, pwede po tayong mag-additional ng GCash. Magpaskil lang kayo dyan sa labas ng gate nyo na merong GCash. Marami na pong lalapit sa inyo, lalo na kapag kailangan na kailangan talaga nila. So, kailangan po may laman po yung ating GCash lagi. Tapos, meron din po tayong cash on hand na nandiyan lang. Kasi kapag lalo na guys malakihan, meron kasing mga 5,000, 10,000, 15,000, ganyan. Merong umaabot nga sa akin guys ng ganon. Nasa 15, 16, 18 yung kina-cash out or cash in. Dapat, ayun, nakakatuwa lang guys kapag mga ganon kalalaki. Kasi instant money na yun eh. Instant income na yun sa'yo eh. Pwede mo nang ipambili ng ulam. Imbis na kukunin mo sa tindahan, di ba? Doon mo kukuhanin sa GCash. May pambili na kayo ng ulam sa araw na yun. Kaya, huwag nyo pong iisipin kung kayo po ay natatakot. Alam ko, maraming nagko-comment niyan eh. Sa vlog ko, wala daw silang GCash kasi natatakot silang ma-scam. Huwag po kayong isipin nyo yung negative side, yung sa positive side. Kasi, mas madami po talagang mabibigay na tulong kapag meron po kayong GCash sa inyong sari-sari store. Bukod sa ang laki ng income sa GCash, lalo na kapag nag-trend sa yung GCash nyo sa inyong sari-sari store, yung as in ang dami, talagang paikot-ikot lang po yung pera nyo, pero yung income na pumapasok sa inyo ay malaki. Alam niyo yun mga kasari, kapag may nagpa-cash in ng ganyan, mamaya may magka-cash out, paikot-ikot lang yung pera nyo, lalabas, papasok, lalabas, papasok, pero yung income nyo, pumapasok ng pumapasok. Ganun po kapag meron po kayong GCash sa inyong sari-sari store. Napakalaking tulong po talaga, at medyo madami-dami na po akong nabili dahil po sa tubo ko sa GCash, sa kinikita ko po sa GCash. So, yun lamang po mga kasari, yun po yung ma-advise ko sa inyo. Huwag po kayong matakot. Magdoble ingat na lang po kayo kapag gusto nyo pong magkaroon din ng GCash. Maging alerto po kayo sa paligid. Kilalanin nyo yung tao, lalo na kung bago sa paningin nyo. Kung maaari, hingian nyo din ng ID kapag medyo malaki-laki yung kina-cash in or cash out po sa inyo. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!